Dito pa tayo sa CT scan room. Nagantay lang tayo naman. Yan, bali marami pa nakapila. So, dito muna kami paparandi. Dito kami sa may CT scan room. Maghintay lang tayong kailan tayo kukunin para i-CT scan to si Papa. Hello guys. Hello guys. Ano Gary? Hello mga idol, no? Finally po nandito na po ako sa provincial. Ano ang tawag dito? Istumbukon. Rafael Istumbukon Memorial Provincial Hospital. At ito na po yung hinahanap nyo. Ayan. Hello mga idol. Naka-tatlong big hospital na tayo ngayon. Hindi Pinoy Big Brothers hindi tatlong big hospital na tayo. Naka-tatlong eviction na siya ba? Naka-tatlong evict na ba? Pero nire-request pa rin kasi na bumalik kaya yun, pabalik-balik siya sa hospital. Para yung pangatlong hospital na rin po namin to. Siya paano? Qualified balik lang, may dagdag, may bawas lang. Overqualified kasi kaya pinapabalik-balik no? Kaya ito ngayon. Actually, pangatlong hospital na po namin to mga idol. Nung una nandun kami sa may San Jose, NTK. Tapos nung na-discharge siya dun, after 1 week na pag-stay niya sa bahay, medyo parang sumama talaga yung pakiramdam kasi mainit dun sa bahay. So, kinonfine ko muna siya dun kasi nga grabe yung sumakit yung ano niya, yung mga kasukasuhan niya, yung tuhod niya. Mandar yung mga gout. Mandar naman. Yung bumalik naman dito sa sa pangatlong Dahil kasi ang mainit kasi dun sa amin, wala kasi kaming aircon dun mga idol. Kaya siguro na trigger yung niya ba, yung mga gout niya para sumakit ulit Yeah. Namamaga na naman after niyang magstay dun sa bahay ng mga higit 1 week noon. Nakita niyo naman nakapag-update pa kami doon. Pinapakain ko siya ng nilulutuan ko siya, pero sa init ng panahon siguro bumalik na naman yung niya, na-trigger na naman yung mga gout niya ba na sumakit. Kaya after a week 3 araw na siyang nilalagnat, hindi bumababa. Kahit anong painom namin sa kanya na na gamot para sa lagnat, hindi talaga bumababa. So iniisipan namin na na lang, magpa-confine na lang kasi nga hindi na niya kinakaya pa yung yung sakit. Tsaka di ko rin kaya na na makita si Papang ganun yung kalagayan at halos na mangyak-ngyak na sa sobrang sakit. Kaya mas minabuti ko na lamang na ibalik muna dun sa hospital, dun lang sa amin. Kaya yun, naging okay naman siya. After 3 weeks nakalabas ulit kami. Then pinalabas lang kami ng ng doktor sa pag-aakalang okay na. So hindi pa kami inabutan ng 48 hours dun sa bahay, sumakit na naman. Tapos lalo na nung nag-brown out, doon siya nagsimulang magsuka. Magsuka siya doon ng acid. Puro acid yung mga sinusuka niya. Napakabait. Acid mo, hindi mo bitin yan. Kaya ako naman parang na-trauma na sa nung unang nangyari bago siya na stroke. Parang nagkaroon ako ng phobia, trauma. Kasi nga nung una
Eh sabi niya daw kasi okay daw siya ayaw niya magpa doon sa ospital. Sabi ko, okay ka ba? Baka may magsabi ka ng totoo kung may masama kang dinadamdam dyan para madala na kita sa ospital agad-agad. Sabi niya naman hindi daw. Ayun. Pero nakikita ko na siya kagad na namumutla na. Siyempre nagakala naman ako na malakas pa siya. Malakas naman. Kaya niyaan ko na lang. Maya ayun na yung nangyari. So ngayon, nung pangatlong doon sa bahay, nung nakita ko siyang namumutla, nung sumusukan na, wala na akong hindi na ako nagdalawang isipan na i-confine siya ulit, ibalik siya kagad, kahit kakalabas lang namin. Kaya yun, nakailang weeks ulit kami doon. Siguro mag 2 weeks, yung pangatlong balik natin doon. Pangalawang balik natin sa Polio. 2 weeks tayo doon. After 2 weeks, ayan na naman. After 2 weeks, habang lumilipas yung mga araw, lalong bumababa yung hemoglobin niya sa dugo. Kaya doon kasi sa amin ay hindi sila makapagsalin doon ng dugo kasi nga kulang sila sa mga aparato. So minabuti din ng hospital na i-refer ulit kami sa mga sa mas malaking hospital. Doon sana daw ulit sa may San Jose. Mas maganda daw doon pag antike mas maaasikaso. Pero sabi ko naman sobrang layo kasi na 500 kagad yung yung pamasahe balikan. So nag-inquire muna ako sa mga kapatid ni Papa kung saan nila gustong i-confine, ipa-admit si Papa, kung San Jose ba or dito na lang sa Kalibo. So pinag-usapan nila na mas mabuti na dito na lang muna sa Kalibo. Dahil nga daw mas malapit kasi nga yung biyahe dito is mahigit 1 oras lang, mga 1.5 oras. So palagay na natin 1 at 20 minutos na biyahe lang. Doon kasi sa may San Jose, abutan ka ng ng 4 o 5 oras, sobrang layo, tapos ang mahal-mahal pa ng pamasahe. So much better na dito na lang daw muna sa may malapit. So ayun, actually kahapon wala kasi ako dito kahapon, doon muna ako sa kabilang bayan, naghanap ako ng mga magdodonate sa kanya ng dugo. Ayun nga, kanina inasikaso namin. So kanina lang ako nakapunta dito na umaga. Kahapon nasalinan siya ng dugo, 1 bag lang. So kailangan namin ng 4 na bag ng dugo para sa kanya. 1 dugo pa lang yung kahapon. So kailangan pa namin ng 3 bag pa. So naghahanap pa kami ngayon ng donor type A plus A positive na dugo. Medyo may hirap na hanapin. Mamaya nakapag-process na kami ng isa pang ng dugo. So mamaya or bukas ng umaga baka masalinan siya ng 1 bag ulit na dugo. So maghihintay lang po tayo ng gano'ng oras na yun para mag-update na po ako sa inyo kung masalinan siya ng dugo. Bukas naman another maghanap na naman ulit kami ng type A na dugo. Kasi dito kasi sa may blood bank at saka sa Red Cross walang stock na type A positive na dugo. Meron daw doon pero may pati, parang may taba yung yung dugo, pero kaya hindi na namin pinatuloy kasi baka mas madagdagan pa yung sakit niya ba. Kaya hintayin lang kami. May blood. Baka may high blood pa. Ako sana kung wala lang akong problema sa dugo, ako po talaga numero 1 magbo-voluntaryo na magpa-screening para makuna ng dugo. Ako may din kasi ako problema din ako, kaya di ako po pwede. Tsaka palagi po akong puyat. Kaya di rin ako pwede, hindi rin ako qualified para makuna ng dugo. So yun yung update mga idol. Tsaka ito, yan yung hinahanap nyo. Shoutout nga pala kay Madam Winwin Ronquillo at palaging hinahanap si Idol Randy. Hello, Madam.
Pinibit na ng Kelly, ito na po yung request nyo, yung update niya, yan. Saka sa iba pong nagre-request ng update kay Papa Randy, kay Idol Randy, ito po siya ngayon, nagpapagaling. Ayan nyo mga idol, mapapagaling talaga ako. Sisikapin ko yan para tayo Pananalig lang. sama-sama ulit mga idol. Pananalig lang po tayo sa Panginoon at i-lift up natin sa Kanya, i-turn over natin lahat sa Kanya yung ating mga pangangailangan, yung ating sarili, yung mga problema, lahat po lahat tawag dito, ibigay po natin sa Kanya at saka siya na po yung bahalang maghanap ng paraan para po tayo ay matulungan at tuloy na pong gumaling si Idol Randy. So ayan, maghihintay lang tayo ng panibagong dugo na naman kasi kailangan natin ng 4 pa eh. May sasabihin ka ba? Wala na. Basahin na lang mga idol. No? Ang pinapaabot ko lang sa mga idol natin yung pagpapasalamat ko sa inyo lahat. Ayun mga idol, no? At saka ano pa nga ba? Yung mga nagko-comment dyan na na dito. Yan, maghingi na naman ng tulong, hindi. Una-una po sa lahat mga idol, no? Kaya ko po ginawa yun. Kasi nga, kahit nga yung humingi lang po ako ng tulong na sa mga may bakante lang at may busilak ng puso. Yung iba nga nagdo-donate ka ng 10 piso oh, di ba? Malaking pasasalamatan namin yun. Sa may lang, siyempre sa may concern kay Idol Randy, sa may malasakit, yun, dun lang po kami humihingi yung may bakante lang. Pero di ko na wag na lang kasi nga maraming mga siraulong nababash pa rin kahit sa maliit na na paraan para lang makatulong din tayo kahit papaano kay Idol Randy. May mga tao talagang mga sarado ang isip para umintindi ng mga ganong klaseng bagay. Huwag ninyong gayahin yan mga idol na ganyang klaseng ugali. Kami nga bago na kayo. Kami nga na ordinaryo yung tao lang kami. Humingi nga ng konting tulong yung mga media nga natin, halimbawa sila Melchanko, yung Jessica Suo, o ano pa nga ba yung mga ibang programa doon sa television. Yung iba nga, yung mga mas malaking at saka kilalang mga TV network na humihingi nga ng tulong sa mga donasyon O kami pa kaya ng mga ordinaryong tao lang. Simple at ordinaryong tao lang. At saka maliit lang kami na bilang isang vlogger. Hindi naman kami kumikita na malaki. Kaya yun lang talaga medyo nakakasakit lang sa damdamin na may mga ganun talaga imbis na tumulong na lang or kung wala lang namang magandang sasabihin mas mabuting na lang wag na lang tayo magsalita ng mga masasakit na salita para dapat kailangan dapat kailangan good vibes lang dapat kung walang magandang sasabihin wag na magsalita hindi po nakakatulong yan. Sa may mga busilak lang na may gustong tumulong kay Idol Randy, welcome po at habang buhay po namin pasasalamatan yan. Yung iba nga dyan, concern 10 piso, nagpadala sa Gcash, 10 piso, tutuwa na kami. Tutuwa na nga kami dyan. How much more pa? Kung may mga 50, 100, malaking tulong na yun Sa gamot pa na kasi kung magpadala kayo, kunti lang, kahit simindamil, pwede na. Sa may mga meron lang po, sa may gusto lang pong tumulong. Pero kung sa mas naiintindihan naman po namin. May sasabihin ka pa? Yun na lang po muna mga idol. Yung mga na lang mga idol. Updates sa ngayon. So, babalitaan na lang namin kayo mga idol. So, yun lang mga idol. Bye. Bye. May straw ka, sir? Yan. Wilder ko yan. Wilder ka. Ano? Hindi ka may straw? Wilder ko yan. Mas straw ka, gani. Mas straw ka, Sabto mo ko, wilder. Oo. May straw? Gagamit ng straw.
Akala ko maestro. Eh, sabi niya. Maestro. Paano maging maestro yan eh? Welder yan si Idol Randy. Welder ako eh. Welder yan eh. Tapos sasabihin mo maestro. Mastro ka, sir. Mastro ka, sir. Okay na. Buhos ko na. Buhos ko na. Ano ba si Ula? All the way down? Yes. Okay. All the way down. Yeah. Bye-bye na. Bye-bye na mga idol. Bye-bye. Bye.